Greetings everyone! I'm Norani G. Sanday at ngayon, tatalakayin natin ay about sa digital citizenship. Digital citizenship is referred to the responsible use of technology by anyone who uses computer, the internet, and digital devices to engage with society on any levels. Patungkol ito sa mga responsableng tao na gumagamit ng technology para makipag-usap at magkaroon ng koneksyon sa ibang tao. So meron tayong 9 elements of digital citizenship. Ito ay ang haligi ng kaalaman na kailangan mabigyang kamalayan ng mga guro at mag-aaral, lalo na't ang technology ay mas nagiging malapit na sa atin or naaabot na ng karamihan. So alam naman natin na ang technology is laganap na sa buong mundo at halos lahat ay gumagamit na nito. 9 elements of digital citizenship. Ito ay ang digital access, digital commerce, digital communications, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital right and responsibility, digital health and wellness, digital security. Ano nga ba ang digital access? Digital access is about equitable distributions of technology and online resources. Ito yung kakayahan ng isang taong magamit yung technology para makakonect sa ibang tao. Example, yung mga cellphone gadget na ginagamit natin. Next is digital commerce. Patungkol naman ito sa mga taong nagnenegosyo gamit ang technology. So alam naman natin sa panahon ngayon ay laganap ng online selling or even tayo bumibili or nag-order through online sa Shopee, TikTok, or Facebook. Next is digital communication. The electronic exchange of information. These also include digital relationship. Isa rin ito sa mga usage ng technology is to communicate to others through online or internet, especially sa mga malalayo. Sa tulong ng technology ay nagkakaroon tayo ng chance upang makipag-usap sa kanila. Pero dapat natin tandaan, bilang tayo responsabeng digital citizen, maayos pa rin nating pinapahayag yung ating sarili. Digital literacy. Ito yung tinatawag nating pagkatuto. Kung ano nga ba ang inaaral natin sa digital space. Kaya dapat alam natin kung alin ang totoo at hindi. So bilang maalam na digital citizen, kapag kukuha tayo ng impormasyon through internet, tiyakin natin na tama at totoo yung sources na kinukuha natin. Next is digital etiquette. Digital etiquette refers to electronic standard of conduct or procedures and has to do with the process of thinking about others when using digital devices. Tumutukoy ito sa pagiging positibo natin sa pagtugon sa mga nararanasan natin sa digital space. Kailangan natin maging sensitibo o kaya yung sinasabi nilang think before you click. Digital law. Digital law refers to the electronic responsibility for action and deeds and has to do with the creations of rules and policy that address issues related to the online world. Kagaya na lang ng kahit anong bagay dito sa mundo, ang digital space ay may mga batas na dapat sundin para ito ay mapanatiling maayos. Digital right and responsibilities. Privilege and freedom extended to all digital technology user and the behavior expectation that come with them. Ito ay tumutukoy sa ating mga karapatan. Pero tandaan natin na sa bawat karapatan ay may kakibat na tungkulin. Kaya nga meron tayong digital law. Ang digital law ang tumutulong sa atin para mabatid natin kung ano ang dapat gawin at sundin. Next is digital health and wellness. Promoting a healthy balance between digital and real life. Ito ay tungkol sa ating kalusugan at sa kaayusan ng ating sarili. Tandaan natin ang sobrang paggamit ng technology at ng mga gadget or devices na maaaring magdulot sa atin ng masamang epekto sa ating kalusugan.
Pang-uli ay ang digital security. Ito ay tumutukoy sa paraan o kalaman ng isang digital citizen na maging ligtas sa paggamit ng technology. Hindi natin maiiwasang mayroong hindi magandang mangyayari sa ating paggamit ng technology. Gaya na lang ng scamming, identity theft, hacking, na siyang makakasira sa ating digital devices. Kaya mas mainam na maging maingat sa paggamit ng technology. That's end my topic for today. I hope na marami kayong natutunan at salamat sa panonood.